Dear heart, kahit saang anggulo tingnan, ill-advised ang pagpapakabigla kong iyon. But what could I do? Iyong huling pambabastos sa akin ni Mr. Potasio, that was the last straw. Hindi ako makaganti sa harapan o kahit sa talikuran, kaya lalayo na lang ako. I filed my resignation effective that very day. Ayoko nang muling makita ang pagbumukha ng matandang iyon na saksakan ng bastos. Sa sumunod na 2 linggo, halos araw-araw ay magkausap kami ni Jeff sa telepono. At unti-unti, na-disillusion ako sa mabilisan kong paglipad, pag-alis, pagtakas. Ano raw ba ang problema, Weng? Tanong ni Isay. Ay naku, Isay, sagot ni Weng. Marami. Lumilibot ang tingin ni Weng. Naghahanap ng bakanting mesa para mapwestuhan nilang magpinsan. Nasa Chowking sila, mid-afternoon noon, para maghalo-halo. Doon na lang tayo, ani Weng. Sa itinurong mesa ni Weng sila nagtuloy ni Isay. Ang huli ang may hawak ng tray ng merienda nila. Kadikit ang mesa ng dinding at malayo sa karamihan ng mga customer. Anong halimbawa sa maraming problemang iyon? Tanong ni Isay nang nakaupo na sila. Maraming requirements, pinsan, para maging qualified ako as immigrant. Sagot naman ni Weng. Natural lang yun, sagot ni Isay. Lahat ng bansa may kanya-kanyang patakaran sa kanyang bagay. Pero kung andyan si Jeff na mag-i-sponsor sa'yo, easy na lang dapat, di ba? Sagot ni Weng. Yan nga rin ang naisip ko noon, pinsan. Nasa hinahalong merienda ang tingin ni Weng. Pero hindi pala ganun kadali, maliban na lang kung sadyang ibinitin ni Weng ang sinasabi. Tumingin siya sa kawalan. May kung anong tinimbang na seryosong bagay sa isip. Ikinumpas-kumpas ni Isay ang palad sa harap ng mukha ng pinsan. Hello, ani Isay. Heto ka pa ba sa San Fernando City, La Union? Wala ka pa sa piling ni Jeff sa Canada, oy. Matabang ang ngiti ni Weng. Aniya. Loka, hindi ako nagdi-daydream, ano? Ang kabaligtaran nyo nang pumasok sa isip ko, Isay. Mas gusto kong ituntong ang mga paa ko sa realidad, hindi sa pantasya ng mabilis ang pagtakas sa isang hayop na boss. Sabihin mo muna sa akin, Weng, ang mga problema kung bakit hindi mapapabilis ni Jeff ang pag-sponsor sa'yo. Well, umpisa ni Weng. Kaya ako natigilan a while ago. Naisip ko na ang easiest way ng pag-migrate sa Canada ay bilang spouse ng isang Canadian. Biglang nagtaas ng mukha si Isay. Nabigla. Anito, ready ka nang pakasal kay Jeff? Mabilis na umiling si Weng. Aniya, hindi ako ganun kadesperada, ano? Kahit in effect ay umuo akong maging girlfriend niya. For convenience lang talaga. Kako sa kanya, kahit nasa Canada na ako, huwag niya akong obligahin na. Luminga-lingang muli si Weng. Takot siyang may makarinig sa sasabihin niya. Nang matiyak na walang sino man na makakaulinig sa kanya, aniya sa pinsan. I told him frankly, huwag siyang mag-expect na masisipingan niya agad ako habang hindi pa ako ready sa bagay na iyon. Ibig mong sabihin, Weng,
sabi ni Isay. Kailangan ituloy niya ang panunuyo sa iyo? Gusto ko, sabi ni Weng. Likawan niya muna ako kahit in-sponsor na niya ako paparoon sa Canada. Pumayag ba naman siya? Tanong ni Isay. Umoo si Weng. Talagang matindi ang pagkakagusto sa iyo. Bulalas ni Isay. Sabagay, sabi ni Connie, yun din daw ang sabi sa kanya ni Kevin. Grabe raw ang tumamang pag-ibig ng best friend niya para sa iyo. Alanganin nga si Jeff, sabi ni Weng, pero pumayag din. Tapos nga, nitong nakalipas na ilang araw, pinag-usapan na namin ang requirements ng pag-apply ko as immigrant sa Canada. Kung bilang spouse, no problem. Isasubmit lang daw ang marriage documents namin kasama ng birth certificate ko, police clearance, medical, passport. Okay na. Si Connie, sabi ni Isay, nakapag-file na ng documents niya sa Canadian Embassy. Pero kahit kasal siya kay Kevin, aabutin daw ng 6 months, more or less, para ma-action na ng application niya sa Office ng Citizenship and Immigration Canada. Alam mo ba yun, Weng? Nabanggit nga yan ni Jeff sa akin, Isay. Mas matagal siguro kung hindi ka kasal sa Canadian citizen, sabi ni Isay. Kung a-apply akong immigrant bilang conjugal o common law partner, pareho lang daw ang tagal ng pag-process sa application bilang spouse, sagot ni Weng. Aba, sabi ni Isay, kailangang patunayan na conjugal o common law partner kayo. Kaya nga sabi ni Weng, dapat at least 1 year na kaming nagsasama bago ako makapag-apply as immigrant. Tapos, kailangang mag-submit kami ng ilang pruweba tulad ng joint bank account, telephone records ng pag-uusap namin, airplane tickets, boarding passes, mga entry stamp sa passport na katunayang dinadalaw niya ako at magkasama kami sa ganong specific length of time. Nagbuntong hininga si Isay. Nito, ang hirap nga pala. Nagbuntong hininga rin si Weng. Niya. Bukod pa yung written record ng history kung paano kami nagkakilala. At saka, required din ang pagpapatunay ng at least 2 tao na genuine ng relasyon namin ni Jeff. Malabo ngang makaalis ka ng madalian, Weng. Malungkot na sabi ni Isay. Well, there's one way na isinuggest ni Jeff dito lang makalawa, sabi ni Weng. Pag sinwerte raw ako, mabibigyan ako ng visa within 2 to 3 months. Pinakamatagal na raw ang 4 months sa pag-process ng application. Medyo sumigla ang tono ng Isay. Paano? Nito. Sinabi naman ni Weng. Umaliwalas ang mukha ng pinsan. Mukhang mas magandang arrangement yan, Weng. Actually, ganyan din ang naisip ko, sagot ni Weng. Pero parang alanganin pa rin ako. Kaya kako kay Jeff, pag-iisipan ko muna ang suggestion niya. Ano pa ang kailangan mong pag-isipan, Weng? Tanong ni Isay. Okay na yung parang iyon para makalis ka na. Baka maunahan mo pa ng lagay na yan si Connie kahit siya itong married sa Canadian citizen. Hindi naman ako nakikipag-unahan kahit kanino na makapag-abroad, sabi ni Weng. Pero nagmamadali kang lumayo muna rito sa Pilipinas, di ba?
sabi ni Isay, para mawala ang sakit ng loob mo sa ginawa ng boss mo. Palagay mo ba, Isay, okay nang umuo ako rito sa bagong offer ni Jeff? Tanong ni Weng. Yes, sagot naman ni Isay. At ito ang mga dahilan kung bakit dapat mong sungguban yun. Inisa-isa ni Isay ang mga dahilang iyon. At iyon ang seryosong pinag-usapan ni Weng at parents niya ng gabing iyon. Nasa harap ng hapunan ang mag-anak. Maganda nga siguro, Weng. Magtrabaho ka na lang doon, sabi ng inang niya. Sumang-ayon ang tatang ng dalaga. Nito. Kesa sumubo ka kay Jeff nang hindi mo naman tiyak kung magagawa mo siyang mahalin din balang araw. Hindi umimik si Weng. Alam ng dalawang matanda na wala siyang gusto sa Canadian. Kaninang magkasama kayo ng Isay, sabi uli ng tatang niya. Tumawag sa amin ng inang mo ang ate mo. Itinanong kung desidido kang mag-migrate sa Canada sa pamamagitan ni Jeff. Contract worker sa Italy ang ate Sally ni Weng. 5 taon na iyon doon bilang nani at bali ito ang nagpatapos sa kanya sa college. Ang ate rin niya ang nagsusustento sa matatanda na nilang mga magulang. Anong sabi niyo kay ate? Tanong ni Weng. Sabi namin ng inang mo, sagot ng kanyang ama. Mukhang porsigido ka. Tapos, tinanong kung paano mo naging mahal agad yung lalaki na bagong kilala mo pa lang. Aba, sabi ng inang ni Weng, di sinabi namin sa ate mo ang sinabi mo na pag-aaralan mo na lang mahalin si Jeff pag andun ka na sa Canada. At alam mong ipinasasabi ng ate mo sa iyo, Weng. Hinintay na lang ni Weng ang karugtong yun. Ang tatang niya ang nagtuloy ng kwento. Huwag ka raw mag-apura na makatulong sa amin ng inang mo. Malaki raw naman ang kita niya at nakakaipon pa. Kesa raw sumubo ka sa lalaking kakasamahin mo agad na wala ka na konting amor. Mahirap daw yun. Gustong mapaluha ni Weng. Kahit kailan, ganoon kabait at ganoon kamaunawain ang ate niya. Matutuwa niyan si Sally, sabi maya-maya ng inang niya. Dahil sa bago ninyong usapan ni Jeff sa pagpunta mo sa Canada. Pero nakakatiyak ka ba, anak? Usisa ng tatang niya. Talagang gusto mong mag-abroad? Alam namin na gusto mo lang pumirmi rito sa atin. Si tatang naman, sabi ni Weng. Kaya nga ako nag-aral ng 6 na buwan sa technical school sa San Fernando para magkaroon ng qualification at makapag-apply sa abroad. Tapos, itatanong ninyo kung desidido ako. Naniniyak lang kami, anak, na maligaya ka sa desisyon mo, sabi ng inang niya. Huwag ho kayong mag-alala, nakangiting sabi ni Weng. Yari na ho ang isip ko. Handa akong magtrabaho sa abroad bilang caregiver. Halatang nabunutan ng tinik sa kalooban ang mag-asawa sa narinig na kasiguruhang iyon mula sa bunsong anak. At bilang caregiver nga, ang napagdesisyon na ni Weng at Jeff na applyan ng dalaga patungong Canada. Ibig bang sabihin ito, pipilitin na niya ang sariling mahalin ang Canadian? Abangan.